makakausap natin ngayon si Eloisa Flores, ang Pangulo ng Alliance of Inmate and Dalaws Nationwide. Okay? Eloisa, magandang umaga. This is Aljo Bendio sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. Good morning po. Magandang Opo. umaga po sa lahat. Opo. So, Programa po ito. tama ho ba? 10,000 na mga PDL ang overstaying dyan sa Bilibid? Bali 5,000 to 10,000 po. Opo. Ang expected namin na ipinangako po ni Director Katapang na palalayain. Oho. Pero unfortunately until now, wala pa pong napapalaya doon po sa mga overstaying na binabanggit. Ano daw ang dahilan? Tawagan natin ng Bucor. Oo. Ang nakikita po namin dahilan ay ang kapabayaan at ang pag-aalinlangan nilang magpalaya at ipa-implement yung batas po na ipinasa ng Korte Suprema, yung RA 10592. Diyan na ha. Bureau of Corrections tayo. Chief Inspector Marlon E. Mangubat, ang hepe po ng Public Information Office ng Bureau of Corrections. Chief Inspector Mangubat, magandang umaga. This is Aljo Bendio sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo. Good morning po. Hello, good morning po, Sir Aljo. Magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig sa ating Punto Asentado. Opo. Ano po yung problema dun, sir? That meron pang 5 to 10,000 daw na mga overstaying na PDL sa Bilibid? That particular data po is yet to be verified. Ano po? Hindi naman po siguro ganun overstaying. We're not saying na overstaying. Because ang sentensya naman po nila as is, kung ilalapat po natin nga yung benepisyo ng bagong GCTA law, is doon pa lang mababawasan yung kanilang mga sentensya. And then malalaman kung sila ilalaya na. So ongoing ang proseso para sa kanilang GCTA? Opo, hindi naman po kami tumitigil dyan. Okay. Ito lang po kasi kasi naglabas nga po ang ating Korte Suprema ng desisyon kung saan inalis na nila yung prohibition. Kasi before, pagka ikaw ay heinous crime offender, hindi ka po nagbe-benefit sa bagong batas. So, inalis na po ng Supreme Court yung ganung prohibition. So, kinailangan po na maglabas din po ng panibagong IRR. Ano po? So, yung pong revised IRR na kung saan napirmahan na po ng ating dalawang sekretaryo ni Secretary Boying Remulla at saka po ng DILG Secretary, si Secretary Dominic Remulla. Ito po ay napirmahan na yung RIRR o yung revised RRR at na-receive lang po namin ito noong December na para po i-publish. Kasi requirement po ng procedural law na ma-publish siya sa dalawang newspaper of general circulation para mag-take effect siya 15 days after. So we were able to publish po ito pong RIRR natin sa dalawang dyaryo noong December 27. So kailangan po namin maghintay ng 15 days, which is on January 11, para mag-take effect na po yung paglalapat po nitong mga bagong probisyon na nakasaad doon sa Okay, sige po. At dahil sinasabi ng grupo, nang ako raw sa kanila talaga si DG Katapang na sila'y palalayain na. So hopefully po mapabilis ang proseso dahil dadaan naman talaga sa proseso yan at nasa batas. Opo. Opo. Sa totoo po, may mga nakaabang na po na papel dyan. Iniintay na lang po namin talaga na mag-take effect. Dahil naman po ituloy-tuloy, may instruction po sa amin ng aming mahal na direktor na ayusin, madaliin nga yung evaluate ng mga papeles ng ating mga PDL. Kasi nga, yung iba dyan, matatagal na. So, dapat naman palayain na kung dapat nang lumaya. Okay, sige po. At maraming salamat, Chief Inspector Marlon E. Mangubat, ang hepe ng Public Information Office ng Bucor. Good morning. Maraming salamat din po and good morning. Opo. Balikan natin si Eloisa Flores ng Alliance of Inmate and Dalaws Nationwide. Eloisa, narinig mo yung paliwanag ng Bucor? Nasa proseso naman ang lahat para mapabilis ang kanilang paglaya. Kasi parang kinocompute yung GCTA. Nasa batas naman daw yan. Okay, sige po. Wala pong problema. Aantayin na lang po namin yung sana agarang pagpapalaya dahil marami na pong mga matatanda ang nangangamatay po sa minimum at magre-request din po sana kami ng ocular inspection at maimbestigahan po ito ng Congress dahil nga po yung mga nagkakandamatay po ng mga PBL na overstaying na po.
Okay. Alright, Maraming ilalapit salamat natin po. yan kay Kong Erwin, ha? Maraming salamat Opo. din, Eloisa. Thank you so much po. Maraming Alright, sige salamat po. po.